So for today's video guys, so paano maging seller sa sitaw gamit ang ating national ID o yung national ID na temporary. So maghihintay ka lang dito ng 24 hours sa verify na agad yung ating sitaw account. So ibig sabihin kapag naging seller ka na, pwede ka na makapagsimula magbenta sa sitaw. So kung interesado ka po guys, so panoorin niyo po ito hanggang sa dulo. So tuturuan ko kayo kung paano maging seller sa sitaw. So bago po yan guys, so ipakita ko muna sa inyo itong sitaw account ko dito. So ipakita ko po sa inyo yung aking naibenta dito. So yan, punta po tayo dito sa aking profile dito. So ito yung aking sold amount. Ito yung bago kong nabinta guys. So marami pang dito naka-pending dito na order guys. Marami pang hindi ko na i-process yung mga order ng aking customer kasi hindi po sapat yung aking puhunan dito. So konti lang yung puhunan ko dito. So ayan guys, so as you can see guys, so naka-pending po. So ibig sabihin hindi ko po yan na-process kasi kulang po yung aking investment po dito. So maghihintay po ako dito na bumalik po yung aking puhunan po dito kapag na-i-deliver na yung mga ibang yung ibang na-i-process ko. Hintay ko lang po na dumating po yon. Kasi once po na nabayaran po yun ng customer, so papasok na agad yung sa ating wallet po, yung kanilang kasama yung ating investment at yung profit po. So para po maging seller po tayo dito sa sitaw. So yun guys, kung bago ka pa lang sa akin channel, so don't forget to subscribe po para po updated ka po sa mga bago kong video na pwede po natin pakakitaan ng extra income gamit ang ating cellphone at laptop sa pamamagitan ng paggamit natin ng application or website. So ano nga ba ang sitaw? So ang sitaw po ay isang dropshipping, parang dropshipping po na ibig sabihin po wala po tayong hawak na product. For example sa TikTok, ikaw yung gagawa ng warehouse mo, yung mga dapat meron kang mga product at ikaw bahala yung mag-shipping sa customer. So dito sa sitaw is hindi po yun. So ang kailangan mo lang dito sa sitaw is yung investment mo dito. Yun po ang sitaw. Sila po yung bahala sa marketing, logistic at shipping. So sila po yung mag-deliver sa customer po kung meron po kang customer. At kapag na-verify na yung account mo sa sitaw, so automatically na meron kang warehouse. So yun, yung warehouse, yun ang lalagyan mo ng mga product. Meron pong mga product po si sitaw na doon ka po mamimili ano po ang gusto mong ilagay po doon sa warehouse mo. So para po maging seller po dito sa sitaw, so napakadali lang po guys. So i-click nyo lang po yung link sa aking description box or sa comment section at pakilagay po yung aking referral code. So nakadepende sa inyo po yan kung gagamitin nyo po yung aking referral code. So once po na nagamit nyo po yung aking referral code, i-add ko po kayo sa JC guys kasi isang team po tayo dito. Wala po itong tuition fee, hindi po compare po sa yung mga ibang dropshipping na kailangan pa tayo magbayad ng mga subscription fee para po makasali po sa kanila. So dito po sa sitaw, ang kailangan mo lang iyong capital at free yung pag-register po dito sa sitaw. So pagka-click nyo po yung link, so madadari po kayo dito. Personal info, so siyempre yung ilalagay nyo dito yung first name and yung email address. So by the way, kailangan ilagay nyo dito yung active na email address kasi dun sila po magsisend ng OTP. So once po na ilagay nyo po dito yung email ni address nyo po, i-click nyo po itong verify and then punta po kayo sa Gmail account nyo po. And then meron po kayo makikita doon na 6-digit number and then ilalagay nyo dito sa code. And then gagawa po kayo ng password and then repeat password. I-confirm nyo dito yung password nyo na ginawa nyo po dito. So bali 6 item po, 8 character po or 6 character basta. And then pagkatapos basic info sa about doon sa shop niyo. So ilalagay niyo dito yung name kung ano pong gusto niyo po na ipangalan doon sa shop niyo, sa warehouse niyo po. And then sa referral code, yun po
yung sinabi ko kanina, pwede nyo po gamitin yung aking referral code dito. Ilalagay nyo po dito guys, para po makaroon po kayo ng account dito sa Sitaw, para po makapag-register po kayo dito. And then kailangan po natin dito ng valid ID. So, yun po ang kung makikita niyo po dito, wala pong PhilID or yung ating national ID. National ID na temporary, yung PhilID SYS ba yun? So, PhilID SYS, wala po dito sa sources. So, ang gagawin nyo lang dito is, ito pong national ID. So, yan po yan. So, and then ipipicture nyo po yan, and then i-upload nyo po yan. So, pagka-upload nyo po yan, lalagay nyo po dito yung phone number nyo po dito. Kasi tatawagan ka po ng yung specialist niyo, yung magiging specialist niyo po. Tatawag niyo po yan sa inyo para i-guide po kayo. So, pwede ko nyo po i-PM para po ma-guide ko po kayo dito. Then, i-click nyo po itong register your shop. And then, pagka-register your shop po niyo po yan, and then maghihintay po kayo ng 24 hours bago, kasi i-review nila po yan. So, pagka-review nila po yan, so automatically na-verify po yan. Meron po kayong makikita na verify. Paano natin malalaman kung verify na yung ating account po sa Sitaw? So, punta po tayo sa link. Diyan sa link. Ilalagay ko na lang po yung link guys. Pagka-click nyo po yan, so dito po tayo mag-o-open po sa browser. Sa website po, doon tayo mag-o-open. So, para po ma-check po natin yung ating Sitaw account, so maglalagin po tayo dito sa browser po. So, i-type nyo lang po dyan na sitaw.com, and then maglalagin po kayo dito. So, i-click nyo po itong account. So, ayan guys. So, maglalagin po kayo dito. So, ito po yung aking total earnings. And then, ito yung aking 2D visitors. And then, 459 na, ayan, 259 na last 7 days visitors ko dito. And then, ito yung aking product. So, 10 lang yung aking ina-add po na aking product. Kasi yun ang kanilang maximum po dito na product. Kasi kapag, yun po ang yung pinakamalaki po na ilalagay natin sa warehouse natin na product po para po pasukan po tayo ng order po. Kasi kapag hindi po complete yung ating product na nilagay natin, for example, nilagay na lang natin dun sa warehouse natin, 3 lang, so hindi po tayo papasukan ng customer po or order. So, kailangan 10 maximum product na ilalagay natin sa warehouse natin para po pasukan tayo ng customer or order. Kapag bago ka lang po dito, kapag nagsisimula ka lang po dito, so mas recommended ko po guys na yung 10 product, kasi kapag 15 po is, kasi nga yung 10 guys is parang mahirapan ka po. Yung 10 nga mahirapan ka kasi nga lalo na kung maliit yung ating investment po dito. Kasi natatabagat po tayo dito. Marami pong nag-o-order po. Tulad po yung sabi ko kanina po, 10 na nakapinding po yung sa akin kasi hindi ko pa na-process hindi ko pa na-process sa mga customer kasi kulang po yung aking puhunan po dito. So, ayan. So, scroll down natin. So, pagka-scroll down natin, so dito natin makikita yung itong logo na verify. So, kapag hindi po yan verify, so non-verify po ang nakalagay po dito. Kapag hindi po tayo verify. So, yun lang. So, maghihintay ka lang po ng 24 hours bago po ma-verify yan. So, kapag na-verify na po yan, so, pwede ka na mag-add po ng pwede ka po magsimula na magbenta and then mag-add ng product sa warehouse. So, para po makapag-add po kayo ng product sa warehouse, so i-comment nyo lang po sa susunod po ng ating video po. Kasi medyo mapapahaba po itong video natin. So, yun. Paki-comment lang po guys kung yun po. Kung meron po kayong mga katanungan, so paki-comment yung aking yan. So, bali ang aking puhunan po dito is 3,000 po. So, ito pa yung aking puhunan po dito. So, wait lang. Pakita ko po sa inyo kung dito sa my wallet. So, ito yung aking puhunan. Sa, ayan, 1,000 and then 1,650.
So 2,650 po yung aking puhunan po dito. PM niyo po ako sa aking Telegram po kung meron po kayong mga katanungan regarding po dito. So maraming salamat po sa panonood and God bless to all.